May istorya ka na to. Kanong nalangan ta mag-exonan. Yang paglangan. Tato og mensahe karong gabi. Usa ka abogado. Usa ka Pilipino. Og ang tinuod kaning Executive Secretary sa mibudol nato. Executive Secretary ni BBM. Pero maisog kini siya. Mako nga mikawat. So, inyong nakita, nagiputol kita ni BBM, mag-exonan. O iyang gilibot, ang tibok Pilipinas. Bisan, ang nada sa gawas ng nasod, aming gawas sa nasod ng mga Pilipino, iyang ipanagtuan, aron isulti ang tinod natong kahimtang. Ilalong ang imaong administrasyon karon. Administrasyon ni BBM mag-exonan. Tumaglagan, atong ihatag, kaninyo karong gabi usa ka may isog nga attorney, Osman ko Pilipino, o maabot natong senador, attorney Vic Rodriguez. Vic Rodriguez, kandidato mo. Kung meron ng isang tao na gusto ko sa Senado, talagang totoo yan galing sa puso ko kasi kilala ko at mahusay, magaling, buwato, isa lang ang asawa, wala nang iba. Si Vic Rodriguez. Huwag niyo kalimutan, magaling, matalino, guwapo, kumbaga. Hindi mo ba iruhan? Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait, at honest. Hoy! Tabi na kayong lahat, mga kuha. Nandiyan na si Vic Rodriguez. Ikukulong kayong lahat. Vic Rodriguez sa Senado. Vic Rodriguez, malinis, matapang, magaling. Rekomendado ni Nico. Vic Rodriguez sa Senado. Ngayon, kung meron mang isang tao na gusto ko sa Senado, talagang totoo yan galing sa puso ko kasi kilala ko at mahusay, magaling, wala nang iba, si Vic Rodriguez. Vic Rodriguez sa Senado. Ngayon, Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi Valencia City. Mayong gabi Bukidnon. Mayong gabi Mindanao. Mayong gabi mahal nating Pilipinas. Daghang kaayong salamat sa inyong mabiabihon o mainitong pagdawat kanako. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, inyong aplikante pagkasenador, Pilipino, abogado, maisog. Ako ho ay naririto upang kusang loob at malayang magpasukat, magpakilala, magpatimbang, magpakilatis. Kung ako ay maaari ninyong mapahiram ng inyong sagradong tiwala
at sagradong mandato para maging senador ninyo pagdating ng May 12, 2025. Ako po ay tumugon sa panawagan at imbitasyon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Tinanggap ko po ang paanyaya at encouragement ni Tatay Digong, kaya po ako'y naririto ngayon sa inyong harapan. Kinakailangan po nating maunawaan kung ano ang nakataya ngayong midterm election. Nanganganib po ang ating demokrasya. Nakita ninyong lahat kung paano sinalaula at sinalbahi at ipinagkait sa kapwa natin Pilipino ang kanyang karapatang pantao. At ang Pilipino yan ay nagmumula sa Davao. At yan ay kapwa nyo Mindanaoan. Ang pangalan niya ay Rodrigo Roa Duterte. Lakasan pa ho ninyo para marinig ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kinakailangan po natin na magbuklod-buklod. Unang-una, isama po ninyo anuman ang inyong relihiyon. Isama po ninyo araw-araw sa inyong panalangin ang kaligtasan at kalusugan ni Tatay Digong. 11 araw mula ngayon ay magtatapos na po ang kampanya. At habang papalapit ng papalapit ang halalan, huwag po ninyong kalilimutan kung ano ang ginawa nila kay Tatay Digong. Atin silang sisingilin at pananagutin pagdating ng araw ng halalan. Yes! Atin lang ipadama sa kanila ang puot at hagupit ng sambayanang Pilipino. Yes! Suportahan po ninyo hindi lamang ako number 56 sa balota, kung hindi ang buong Duterte. Duterte! 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 Kinakailangan po natin ipagtanggol at ipaglaban ang ating demokrasya. Magagawa lang po natin yan kapag kayo ay nagluklod ng sapat na bilang, ng sapat na numero sa Senado. Dalhin po natin vote straight Duterte, vote straight PDP. Kinakailangan po natin yan. Dagdag ko po riyan, nanganganib po ang ating demokrasya. Maraming iilang elitistang kongresista nais nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula sa inyo. Papayag ba tayong manakaw nila ang posisyon ng pangalawang Pangulo? Maaari ho bang makita ang kamay na nagmamahal at sumusuporta kay Tatay Digong? Maaari ho bang marinig at makita ang kamay ng mga sumusuporta at handang magtanggol kay Vice President Inday Sara Duterte? Malinaw dito sa Valencia City at sa Bukidnon. Para po maprotektahan natin ang ating demokrasya, para po maprotektahan natin si Vice President Inday Sara Duterte, dalhin po ninyo kami ang Duterte senatorial candidate sa Senado. At para po mapanagot natin
mga kongresistang pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Maaari ho ba akong makiusap? Huwag na po ninyo silang ibalik sa Kongreso. Sisantihin na po natin sila bilang mga congressmen ninyo. Maglagay na po tayo ng bago. Katulad ng Ginoo na nagpakilala sa akin, bagay na bagay sa Kongreso na ika-4 na distrito, si Congressman Pastor Dan Dungalo. Ito ho ang dadali natin sa Kongreso. Sisantihin na po ninyo. Sapagkat alam po ninyo, ang mga kongresista, tinatawag po nating kinatawan. Sila ay representante lamang natin. Sila ay representante lamang ninyo. At bago sana pinirmahan yung huwad na impeachment complaint, sana man lang nagkaroon ng public hearing. Sana man lang nagkaroon ng public consultation. Maaari bang makita yung kamay ng kinonsulta ng kongresista ninyo bago sila pumirma? Kahit isa, wala? Ganyan po kaliit ang tingin nila sa inyo. Subalit pag panahon ng halalan, bubusugin kayo sa ayuda, bubusugin kayo sa ALEX, bubusugin kayo sa AKAP. Pakiusap po muli. Ako'y makikiusap muli. Pag sila ay mamimigay ng AKAP at AYEX, kagaya po ng ginawa kanina dyan sa sikat na mall, kunin lang ninyo. Tanggapin ninyo, pakiusap. Sapagkat yan ay pera ninyo. Kunin ninyo lahat ng AYEX, ayuda o AKAP. Subalit, huwag po kayong tatanaw ng utang na loob sa kanila. Hindi dahil tayo ay mga ingratong katulad nila. Subalit dahil alam ninyo, mulat na kayo na yan ay pera ninyo. Huwag na po tayong magpapabudol muli. Yes! Kinakailangan po tayong magsama-sama. Kinakailangan po natin labanan itong tahasang pambubudol na ating dinaranas araw-araw. Bahagi ng kanilang pambubudol yung AKAP, AYEX o ayuda. Diyan po sa Visayas, partikular na sa Cebu, ay sinimulan na nila ang pagbebenta ng bigas. Bigas na ang halaga ay 20 piso kada kilo. Bakit ngayon lang? Bakit ngayong panahon ng halalan? Huwag ho tayong magpapabudol. Huwag ho tayong magpapabudol. Huwag ho tayong hahanga, huwag tayong magpapasalamat. Bakit? Pera nyo rin po yung ginagamit pang subsidize niyan. At dapat tayo, kayong mga taga Mindanao, kaming taga mga Luzon at mga taga Metro Manila, dapat natin silang higit singilin. Bakit sa Cebu lang may 20 pesos kada kilo ng bigas? Sa Cebu lang ba mayroong maraming nagugutom na Pilipino? Sa Cebu o Visayas lang ba maraming naghihirap na Pilipino? O dahil gusto lang nilang ligawan ang mga Cebuano at Bisaya para makuha ang kanilang boto? Huwag ho tayong pumayag, huwag tayong magpapabudol muli.
gamitin po ninyong sukatan sa pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025 ay ang issue o kung sino ang tumutugon o kayang maghain ng lunas at solusyon sa problema ng malawakang kagutuman, kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad, ang kriminalidad, ang paglaganap ng droga at inflation. Yan ang issue ngayong halalan. Ang issue ngayong halalan ay matigil na ang pangbubudol ng kasalukuyang administrasyon. Kapag ka ikay nagsalita at nagpahayag ng iyong saloobin at ito ay hindi sang-ayon sa pandinig at panlasa ng administrasyon, ikaw ay sisikilin, ikaw ay gigipitin. Huwag ho tayong pumayag. Kaya ako naririto upang maging tinig, boses, mata at tainga ninyo sa Senado kung inyong pahihintulutan. Rodriguez! 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 Subalit, hindi ko po kakayanin mag-isa ito. Kanya po kami sa Duterte candidates, may mga pagkakataon na kami ho'y magkakasama. May pagkakataon naman na kinakailangan namin maghiwa-hiwalay sapagkat 11 araw na lamang ay matatapos na yung kampanya. Napakalaki po ng Pilipinas. Para maraming area ang makover namin, naghiwa-hiwalay po kami. Kanya ngayong gabi, bukod po sa akin, pakikiusap po rin po, vote straight Duterte. Duterte! 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 Pahintulutan po ninyo na banggitin ko isa-isa ang aking kasama sa Duterte. Problema po natin ang kalusugan, hindi po ba? Last year, kinuha ng Marcos administration ang 60 billion pesos na pera ninyo mula sa PhilHealth. Hindi sila nakontento. Ngayong taon, binigyan ng zero allocation o zero budget ang PhilHealth ninyo. Kanya kinakailangan nating magluklok ng doktor sa Senado para bantayan ang isyu ng kalusugan at kaligtasan. Dalhin din po ninyo at suportahan ang kapwa ninyo taga Mindanao, ang numero 42 sa balota, si Senador Doc Marites Mata. Tulungan din ho natin ang kauna-unahang naging biktima ng pagmamalabis, pagmamalupit at pagsisikil ng Marcos administration. Dalhin po natin sa Senado ang number 53 sa balota, si Senador Pastor Apollo Quiboloy. Yes! Dalhin din po natin ang taong lubos kong nakikita ang pagiging sincero at pagiging totoong tao. Tanyag na personalidad, hindi po siya basta't artista lamang. Ilang beses ito naging best actor. At ito'y totoong tao na malasakit at sincero. Dalhin din natin sa Senado, bahagi ng Duterte, si Senador Philip Ipe Salvador. At alam mo ninyo, ang trabaho ng mangbabatas ay hindi magmudmud ng akap. Ang trabaho ng mambabatas ay hindi magmudmud ng AX. Ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas, magbalangkas ng batas, mag-amyenda ng batas. Yan po ang trabaho ng mambabatas. Yan po ang trabaho ng mga senador. Kanya kinakailangan nating tulungan din ang aking mga kapwa abogado. Dali natin ang mga abogado maaalam sa batas sa Senado. Dali natin si Senador Attorney Raul Lambino, number 34 sa balota.
natin si Senador Attorney J.V. Hinlo, number 30 sa balota. Tulungan din natin ang isa pang abogado, let him be the one, number 10 sa balota, Attorney Ginny Bundok. So nabubuo na po ang Duterte, 6 na po yan, pang-7 po. Dalhin po natin itong 3 kasalukuyang mambabatas. Ibalik natin sa Senado yung ang bisyo ay magserbisyo. Ibalik natin sa Senado si Senador Bongo. Bongo! At itong taong ito, kinakailangan din po nating tulungan. Sapagkat nung kanyang panunungkulan bilang pinuno ng pambansang pulisya, naging panatag at payapa ang ating mga kalsada. Simple lang naman ang ginawa niya. Tinugis ang mga sangkot sa iligal na droga. At dito makakaasa tayo, itaga mo sa Bato, ibalik natin sa Senado, Senador Bato de la Rosa. At siyempre, veteranong mambabatas, panahon na upang i-promote natin ang taong ito, maalam, mahusay, may paninindigan, may prinsipyo, maisog din at matapang. Tulungan po natin, dalhin natin sa Senado para mabuo ang Duterte, si Senador Dante Marcoleta. Yes, Marcoleta! Ito ho ang bumubuo ng Duterte. Pakiusap po sa inyo, bantayan natin ang ating demokrasya. Kinakailangan po natin ang tulong ninyo. At nawa, kung malhaatid po ninyo ang Duterte sa Senado, baka sakali mapabilis ang pagpapauwi kay Tatay Digong mula sa kamay ng mga banyaga dyan sa Damagaran. Hindi naman ho mabubuo ang ating pagtitipon ngayong gabi kung wala yung Duterte team dito sa lokal. Ang taong ito ang nagsisilbing ilaw ng ating syudad. Siya'y recipient ng Seal of Local Government Good Governance. Ibig sabihin, maayo, limpyo ang pagpapatupad ng mga trabaho dito sa inyong syudad sa Valencia. At panahon na maglagay tayo ng isang ina na tunay nakakalinga sa mga pangangailangan ninyo. Yung may puso sa tao at ang tingin sa inyong lahat ay kanyang mga anak na aarugain. Huwag po nating kalilimutan, dalhin na natin sa Kapitolyo si Mayora, Gobernadora, Sunny Huertas. Huwag nating kalilimutan. Siyempre, ang gabing ito, pag ang ating nanay ay dadali na natin sa Kapitolyo, kinakailangan may hahalili. Kung si Governor Sunny Huertas ay ipopromote na ninyo, kinakailangan natin, maglalagay tayo ng ama, ang susunod na ama ng Valencia City, si City Mayor Dodong Rosal. Yes, Dodong Rosal! Huwag po ninyong kalilimutan ang susunod na ama ng Valencia City. At siyempre, kailangan niya ng katuwang sa konseho upang sa ganun ay mas maging maganda po yung kanilang working relation. Huwag nating pababayaan si Vice Mayor Julius Huertas. Ito po ang mga Team Duterte dito sa lokal. At ulitin ko ho, pakiusap. Sa tingin ko naman, hindi ko na kinakailangan makiusap. Paalala lamang ho, sisantihin na ninyo yung mga kongresistang pumirma diyan sa impeachment laban kay Inday Sara. Napakarami
maraming problema ng ating bansa. Busy ang gobyerno sa pamimigay ng ayuda, ng akap, ng AYIX. Pag sila na lang pala nag-uusap, mga kababayan, pagtatawanan, ang ibig sabihin ho pala ng akap, alam niyo kung ano? Pag sila na lang, bubulong ko lang sa inyo, baka marinig ho nila. Ang kakapal ng aming pitaka. Kailangan na nating tuldukan ang sistema ng korupsyon. Kailangan na nating tuldukan ang kultura, nagiging kultura na ho ng pambubudol. Ang problema ho natin ay korupsyon. Ang simula't katapusan ng korupsyon ay yung ating taunang budget. Ang dami ko hong napupunta ang lugar, natutuwa po ako at mulat na ang sambayan ng Pilipino. Yung ating budget po ngayong 2025 ay 6.325 trillion pesos. At ito ay ipinasa nila na base sa mga blankong bicameral conference committee report. Kinakailangan alam po ninyo ito dahil yung budget pera ninyo. Paano sila nakapagpasa ng 6.326 trillion pesos budget kung ang basihan at pundasyon nito ay yung mga blankong bicameral conference committee report? Nung amin pong tinotal o sinuma nila Pangulong Duterte at 3rd District City, Davao City Congressman, sinungab yung mga halaga ng blanco, 241 billion pesos. Paano ka nagkaroon ng 6.326 trillion pesos kung merong blanco o nawawalang 241 billion pesos? Tanungin po ninyo yung bata 1 plus 1, sasagutin kayo 2. 2 plus 2, 4. 3 plus 3, 6. Pero napakahirap pong sagutin yung 4 plus blank. Baka po may mas matatalino dito, pwede pong pakisagot. 4 plus blank, nasagot po ng mga henyong mangbabatas. Yung blanco dyan sa bicameral conference committee report, na total nila, ang suma nila ay 6.326 trillion pesos. Ganon katatalino ang mga kongresistang ito. Kanya kinakailangan na nating tuldukan ang kultura ng pangbubudol. Tama na, sobra na, pangbubudol, tuldukan na. Dami ho nating nakasabay kanina, yung ating mga security forces na napapabilang sa military, yung iba naman sa pulisya and other uniformed personnel. Mahal po natin sila sapagkat sila ang nagbibigay ng seguridad sa atin. Subalit karapatan din nila malaman ang katotohanan. Ang PhilHealth binigyan ng zero funding ngayong taon. Ang pensyon, yung pondo para sa pensyon ng military and other uniformed personnel, binawasan ng 81 billion pesos ngayong taon. Kaya yung ating mga kapatid na kasundaluhan, mga kapatid nating pulis, mga kapatid natin sa uniform personnel, sundin lamang po ninyo ang mga legal na kautusan. Maging tapat lamang po kayo sa ating saligang batas. Hindi sa kung sinong politiko na nag-aastang Poncio Pilato o prinsipe dyan sa palasyo. Respetuhin ninyo ang bawat Pilipino sapagkat yan ang inyong mandato. Yan ho ang ating panawagan. Huwag ho kayong magpapagamit sa mga pansamantalang pinahiram ng sambayan ng Pilipino ng kapangyarihan. Ang tunay na soberanya ay nagmumula sa inyo, mamamayang Pilipino. Huwag nating payagang maulit yung ginawang paghahandog
pagkakanulo at pagtatraidor ng kasalukuyang administrasyon sa kapwa nating Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo. Siya'y pinagkanulo at inihandog na mistulang alay sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Huwag na ho tayong pumayag. Atin silang labanan. Ipagtanggol din po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Ayon po sa pinaka-latest survey, yung taong ini-impeach ng iilang elitistang kongresista, binigyan po ng 59% approval rating ng sambayanang Pilipino. 59% ng Pilipino ang nagsabi, approve kami kay Inday Sara. At nung tinanong, ilan ang tiwala at panatag sa liderato, karakter at pagkatao ni Inday Sara, higit pong malaki ang nagsabing tiwala at panatag kami kay Vice President Inday Sara. 61%. Yan ba ang dapat i-impeach? Kaya ho, paulit-ulit ko pong ipapaalala sa inyo. I know by this time, you already made your decision. You have decided na atin pong sisitsantihin ang lahat ng kongresistang pumirma dyan sa impeachment complaint. Inuulit-ulit ko po ito para hindi ninyo makalimutan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. At ang halalan ho ay sa May 12. May 12. Para po higit ninyong maunawaan at maalala kung sino ang ating dapat iboto pagdating po ng May 11. May 11. One day before the election, May 11, magiging pangalawang buwan anibersaryo na ho doon sa illegal na pagdakip o kidnapping kay Pangulong Duterte. Sa May 11 po yan. May 11, huwag ninyong kalilimutan. Sariwain ninyo, yan ang ikalawang buwan. Para nang sa ganun, sa susunod na araw, May 12, pagpunta ninyo sa mga polling centers, sa mga polling precincts, alam ninyo na yung hagupit at puot at galit ng mamamayang Pilipino, sisingilin na natin sila. Yes! Duterte! 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 At bahagi po ng aking pakikipag-ugnayan sa inyo, sana ho ay ako'y tulungan ninyo dahil bilang senador ninyo, ang aking unang gagawin, babantayan ko yung ating taunang budget na siyang alpha and omega o simulat katapusan ng korupsyon sa ating bansa. Pangalawa, akin pong aamyendahan yung tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong o yung batas laban sa mga mandarambong. Sapagkat alam mo ninyo sa kasalukuyan, bago ka makasuhan ng plunder, kinakailangan ang nananakaw mo na ay hindi bababa sa 50 million pesos. Hindi ba't napakalaking kalukuhan yan? Bakit kinakailangan nating maghintay na nakawan tayo pare-pareho ng 50 million pesos bago tayo makapaghabla ng plunder? Kanya bilang senador ninyo, ibababa ko ho yung threshold ng plunder o yung halaga ng plunder. Mula 50 million, gagawin po natin itong 1 million pesos na. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw, kahit ano pa ang estado mo sa lipunan. Bakit pag ang mga tiwali sa gobyerno, elected man or appointed,
Kahit sila'y nagnanakaw na may kaso na ng plunder, pag ikay nakikipag-usap sa kanila, kinakailangan ang tawag mo Your Honor o kaya'y honorable. Samantala, yung ordinaryong tao, yung ordinaryong manggagawa na napilitan lamang magnakaw kahit isang lata ng sardinas para mapatid ang gutom ng kanyang anak, pag siya'y nahuli, diretsyo sa kalaboso, ang tawag agad ay kriminal. Nasaan ang pagkakapantay-pantay? Kaya ating ibababa itong halaga ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan, akin pong isusunod na isa sa batas ang pagbabalik ng kaparusahang bitay o death penalty. Death penalty sa 2 kaso lamang. Doon sa mapapatunayan at mahatulang guilty sa kasong plunder, yung pagnanakaw sa pera ninyo, at doon sa mga empleyado, opisyal o taong gobyerno at mga banyaga, foreigner or alien na siyang masasangkot sa illegal na droga. Dito sa 2 kaso lamang na ito. Rodriguez! 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 At kagaya po ng aking natural kanina, sana ho kung ako ay papasa o magiging pasado sa inyong pagsusukat, paninimbang, pagkikilala at pagkilatis sa inyong mga tutulungan para maging senador, makikiusap po ako na sana ay ipangampanya po ninyo ako sa inyong mga kamag-anak, kapitbahay, kabarangay, kasyudad, kaprobinsya, sa lahat ng Pilipinong kilala nyo saan mang pumpanig ng mundo. Yes! Ang aking pong numero ay madaling tandaan. Number 56. Ito po ang aking numero. Rodriguez! Madaling pong tandaan. Rodriguez! Number 56, 56. Napakadaling tandaan, 56. Hindi po siya utang. Hindi po siya pautang. Hindi po siya pabigat. Ang 56 po na nasa harapan ninyo, tratuhin po ninyo, mga minamahal kong Pilipino, na kolektibo nating puhunan tungo sa mabuting Pilipinas, tungo sa mabuting lipunan. At ito po'y sinasabi ko sa lahat ng lugar na aking napupuntahan at pinupuntahan, sa lahat ng grupo, organisasyon at samahan, na kung saan ako'y malayang nagpapasukat at nagpapakilala. At ito po'y nanggagaling mula sa aking puso. Kung sakasakali naman ho, na ako, si Atty. Vic Rodriguez, ay hindi nararapat o hindi pasado o hindi dapat pahiramin ng inyong tiwala at sagradong mandato, wala pong samaan ng loob, huwag po ninyo akong tulungan. Maghanap po kayo ng mga karapat-dapat nating leader na dadalhin sa Senado. Rodriguez! 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 Isipin po natin yung bansa naman. Kinakailangan ho natin ang sapat na numero. Kinakailangan natin ang sapat na bilang ng mga senador ninyo sa Senado. Sapagkat alam ho ninyo ang ating bansa sa kasalukuyan ay nakaharap sa maling direksyon. At pag mali ang direksyong ating tinatahak, huwag na po kayong umasa na tayo'y makakarating sa nais nating destinasyon. Hindi po tayo makakarating sa tamang destinasyon kung nakaharap ang ating bansa sa maling direksyon. May pagkakataon pa, may panahon pa, may oras pa.
at yan po'y sa darating na May 12. Suportahan po ninyo ang mga Duterte approved, Duterte endorsed, and Duterte certified senatorial candidates, yung Duterte Vote Straight PDP. At muli ho, ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ibinigay ninyo sa akin. At sana ho, litin ko, tulungan po ninyo ako, ipangampanya po ninyo ako, 11 araw na lamang, at sa akin hong pagla-live, sa aking pahina sa social media, kung may mga nakasubaybay po, sana'y tulungan din ninyo na i-share ito nang sa ganun, higit na marami pang Pilipino ang makakaalam ng mga importante at mahalagang usaping panlipunan na dapat natin pinag-uusapan. Huwag na ho muna natin pag-usapan yung mga marites na kung sino ang boyfriend ng ating kapitbahay, sino yung kalaguyo ni ganito o ni ganito. Hindi ho. Wala pong maiaambag yan sa nation building. Ang ating pong pag-usapan ay yung mga mahalagang usaping panlipunan na siyang tutugon sa malawakang kagutuman, kahirapan, kawalan ng pag-asa, kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad, at kung paano natin mababawasan ang kriminalidad at paglaganap muli ng illegal na droga. Ito ho sana ang ating mga pinag-uusapan. At this time around, bansa naman ang ating pag-usapan. Bansa naman natin ang ating pagmalasakitan nang sa ganon, hindi maging kawawa yung ating mga kabataan at yung mga darating pangsalinlahi ng mga Pilipino. Muli ho, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Tulungan po ninyo ako, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, senador ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. I've done my sentence, but the beat no crime, and bad mistakes, no pressure rules. I've had other kind kicked in my face, but I got through. On and on and on and on. We are the champions, my friend, and we keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Rodriguez! I've taken my vows and my curtain calls. You brought me signature and everything that goes with it. I thank you all. No virgin cruise. I consider it a challenge to the whole human race. Love, make it love.
Meron lang ho tayong pagbati at mensahe mula sa taong kabahagi ng Duterte na ibabalik din po sa tulong ninyo sa Senado na ang bisyo ay magserbisyo. Pakinggan po natin si Senador Bongo. Ayo'y magbongo-bongo sa Senado. 28 ang kanyang numero. Mag-28 sa Senado. Senator Bongo. Bongo! Piliin ang numero 28. Go Bongo sa balota. Ibalik sa Senado. Go Bongo na! Bongo-bongo na! Dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa malasakit, serbisyong may puso, kalinga at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nararating ang malasakit para kay Senator Bongo. Ang ating Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Gusto nyo ng may totoong malasakit, Senator Bongo. Inuuna ang serbisyo para sa Pilipinas. Senator Bongo, bisyo ay more serbisyo. Bongo-bongo na!